Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng dating drug enforcement agent na matapos mag-resign at lumagay na sana sa tahimik na buhay pilit pa din siyang sinusundan ng bakas ng nakaraan. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2013 na pinamagatang Homefront. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang pelikula kung saan ang grupo ng mga bikers na tinatawag na outcast gang ay dumating sa kontrolado nilang bar, wala silang malay na mayroon palang nagmamasid na mga otoridad sa labas. Ang gang ay pinamumunuan ni Danny T, ang may-ari ng laboratorio na pagawaan ng ipinagbabawal na droga sa lugar, kabilang sa grupo si Phil Broker ang nakikipagdeal sa mga pagdadalhan ng droga ngunit hindi masyadong sang-ayon ang anak ni Danny sa pamamaraan niya, pero lubhang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama si Broker. Maya-maya pa sumugod na ang Drug Enforcement Unit sa lugar upang magsagawa ng raid at pinasok ang laboratorio, lumabas na isa palang undercover agent si Broker para mapasok ang ilegal na pagawaan. Nagkaengkwentro ang dalawang panig sa loob na humantong sa pagtakas ni Danny at ng anak. Hindi na ito hinabol ni Broker upang iligtas ang sugatang enforcer, hindi siya nakilala bilang undercover agent kaya pinaalam ng namumuno sa operasyon. Bigla ding sumabog ang laboratorio na ikinagulat ng lahat, nang tatakas ang mag-ama hinabol ito ni Broker gamit ang motorsiklo. Habang tumatakas na paligiran na din sila Danny ng mga pulis kaya pilit siyang umikot kung nasaan si Broker at binalak na banggain, pero sadyang hindi ito inurungan ni Broker upang mapigilan ang sasakyan ni Danny. Pagkatapos hinuli na niya ang mag-ama at pinalibutan din ng mga pulis, ngunit nagtangka pang dumukot ang anak ni Danny kaya binaril ito ng pulisya na humantong sa kanyang kamatayan. Galit na galit si Danny sa nangyari sa anak at isinisi kay Broker ang pagkamatay, nagbanta itong gagantihan siya sa ginawa niya. Hindi rin naman kasi inasahan ni Broker na aabot sa ganun sa gayong hawak na niya ang mag-ama. Nagalit siya sa kanyang senior agent at piniling magretiro sa ahensya. Sa kasalukuyan, lumipat sila Broker sa isang maliit na bayan kasama ang anak na si Maddie. Ngunit isang araw sa paaralan binuli ito ng batang si Teddy Klum, pero nilabanan ni Maddie ang lalaking bata bilang sinanay pala ito ng kanyang ama para protektahan ang sarili. Habang nasa bahay si Broker na nagkukumpuni kasama ang kanyang naging kaibigan na si Tido, nakatanggap siya ng tawag mula sa paaralan sa ginawa ng anak. Pagdating niya doon nakita niyang galit na galit ang ina ng batang nakaaway ng anak na si Cassie Klum. Isinama ito ng guro kung nasaan ang anak ngunit galit na galit talaga si Cassie sa nangyari sa anak kaya inawat na ito ng sheriff. Nalaman ni Broker sa guro na hindi lang unang beses na nagwala doon si Cassie kaya mayroong sheriff, kinausap din ito ng guro patungkol sa ginawa ng kanyang anak, pero hindi ito naging malaking alalahanin sa kanila dahil self-defense lang naman ang ginawa ng bata. Nang pauwi na ang mag-ama, naroon pa din sa labas ang pamilyang Klum. Inudyukan ni Cassie ang asawa na iganti ang anak na ginawa naman ni Jimmy. Ayaw na sana itong patulan ni Broker pero nang tangkain siyang atakihin ibinalibag niya ito na sobrang ikinagulat ng asawa. Pinatigil na ng sheriff si Broker at kinausap sa ginawa. Alam naman kasi ng sheriff na self-defense lang din ang ginawa nito pero ang inaalala niya na nasa harapan sila ng mga bata. Pag-alis ng pamilyang Klum galit na galit si Cassie sa asawa na hindi man lang nakaporma. Binalak niyang humingi na ng tulong sa kapatid na hindi rin maganda ang kaluluwa. Samantala sa isang abandonadong warehouse, ilang kabataan ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dumating doon si Gator ang kapatid ni Cassie at tinuruan ang mga ito ng leksyon sa ginagawa nila. Pag-uwi niya naabutan nito ang kapatid, isinumbong ni Cassie ang ginawa sa kanila ng bagong lipat sa kanilang bayan na ipinahiya sila sa lahat. Si Gator ay may negosyo na pagawaan ng bangka, pero isa lang itong frontal sa kanyang laboratorio na pagawaan ng ipinagbabawal na gamot. Isa din sa sadya ni Cassie ay ang hindi niya mapigilang gumamit kaya palagi itong binibigyan ng kapatid. Kinabukasan matapos may hatid ni Broker ang anak sa eskwelahan, pumunta siya sa pinagtatrabahuan ni Jimmy Klum upang humingi ng dispensa sa nangyari. Gusto nitong humingi siya ng tawad sa asawa at anak na ginawa naman agad ni Broker dahil ayaw niya ng may kaaway. Matapos nito napadaan si Broker sa isang gasolinahan para magkarga, dumating ang mga tauhan ni Gator para guluhin siya sa pagkakaalam na isa lang itong baguhan. Nang tangkaing agawin sa kanya ang pump, mabilis na pinabagsak nito ang mayabang na lalaki,
Tumulong ang mga kasamahan niya pero hindi umubra ang mga ito kay broker, hinala niya ding may nag-utos sa kanila pero itinanggi ng lalaki. Pag-alis ni broker nakatanggap ng tawag si Gator mula sa mga tauhan, ikinagulat nito ang nangyari at nagalit sa pagpalpak nila. Habang pauwi na din ang mag-ama pinaras si broker ng sheriff dahil nakatanggap ito ng report sa nangyari sa gasolinahan, ipinagtataka ng sheriff ang kakayahan niya kaya naghihinala na itong dati siyang militar. Tumanggi si broker at sinabing isa lang siyang taong hindi na dapat pagkaabalahan pa, sinabihan na lang siya ng sheriff na nakuha niya ang atensyon nito. Kinalaunan habang nangangabayo ang mag-ama, pinasok ni Gator ang bahay nila at may nakuha itong personal na impormasyon ni broker mula sa dati niyang trabaho sa ahensya. Pag-uwi nila kinuha din ni Gator ang alagang pusa ni Maddie, nang hindi na makita ng bata ang alaga pinaalam na niya ito sa ama. Hirap pala makatulog si Maddie kung hindi katabi ang pusa kaya hinanap na ito ni broker sa kalagitnaan ng gabi, habang sa mga oras na iyon inaalam ni Gator ang nakuha niyang personal na impormasyon nito, nadiskubre niyang dati itong drug enforcement agent at ang gumulat sa kanya ay ito ang nagpakulong sa kilalang sindikato na si Danny T. Sa pagpatuloy ng paghahanap ni broker necklace na lang ng pusa ang natagpuan niya sa kakahuyan, tinawagan din ni Gator si Cheryl ang dating nagtatrabaho kay Danny T upang makipagkita. Kinabukasan dumating si Cheryl, pinaalam ni Gator na police undercover ang dahilan ng pagkakahuli ni Danny at pagkamatay ng kanyang anak. Gusto niyang gamitin ang pagkakataon para makipagsundo kay Danny upang lumawak ang impluwensya niya bilang distributor ng ipinagbabawal na gamot. Samantala pinuntahan din ni broker si Jimmy dahil hinala niyang ito ang nagpadala ng mga umatake sa kanya. Sinabihan niya itong tigilan na sila ng anak at nagbanta na ikinagulat din ng lalaki dahil wala naman talaga siyang alam. Bumalik na si Cheryl sa syudad para makipagkita sa dating kasamahan at ibinigay ang files ni broker. Ito naman ang nagbigay kay Danny T na galit sa taong pumatay sa anak at pinatrabaho ito sa tauhan. Kinabukasan nang ihatid ni broker ang anak sa paaralan nakita nila ang mag-inang Klum. Inimbitahan nila ito sa gaganaping kaarawan ni Maddie sa linggo. Nag-alangan pa si Cassie pero gustong pumunta ng anak niya kaya pumayag na ito. Nang makauwi si broker dumating ang kaibigan niya para tulungan sa pagkukumpuni, nabalitaan nito ang ginawa niya noon kay Jimmy Klum. Ikinwento din ni broker na may pumasok sa bahay niya na hinala niyang si Jimmy ang may gawa, ngunit ayon kay Tido kilala niya si Jimmy bilang duwag. Sigurado siyang hindi niya iyon kayang gawin maliban sa kapatid ni Cassie. Sinabi nito kung saan siya nakatira na gumagawa ng bangka, pero ang totoo nagluluto ito ng ipinagbabawal na gamot na ikinagulat ni broker. Sinabi niya din na kung gusto niya itong makita, madalas kumakain ng agahan si Gator sa isang cafe na lagi niyang pinupuntahan. Sa araw ng kaarawan ng anak dumating ang lahat ng mga kaklase ni Maddie sa bahay nila para sa selebrasyon, kasalukuyan namang nakipagkita si Cheryl sa ipinadalang tauhan ni Danny T na si Cyrus para sa plano nila ni Gator kapalit ang kinaroroonan ni broker, ngunit hindi ito interesado, ang gusto lang nila ay malaman kung nasaan si broker upang gumanti. Sa kabila nito matapos ang birthday party, unti-unti nang nagkakaayos sila broker sa naging hidwaan nila sa pamilyang Klum. Nang gabi din yun pinuntahan ni Gator ang kapatid upang balaan na wag nang makipagkaibigan kay broker dahil mayroon siyang tinakasang plano. Pumayag si Cassie at humingi ng lagi nitong ibinibigay pero tumanggi na si Gator na bigyan pa ulit ang kapatid. Sa mga oras na yun nakakuha ng impormasyon si broker sa dating senior agent sa pagkatao ni Gator. Ang kumuha sa atensyon niya ay si Cheryl na dating may ugnayan kay Danny T na hinihinalang kasama ngayon ni Gator sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. Kinabukasan nagpunta si broker sa kinakainan ng kaibigan kung saan naroon din si Gator at kasama nito si Cheryl na nagulat nang makita siya. Pinaalam ni broker na may pumasok sa bahay niya at nagbantang pag ginawa pa ulit ng duwag na taong iyon, hindi na niya ito papalampasin pa. Paglabas ni broker nakatanggap siya ng email ng litrato ni Cheryl, napagtanto niyang ito nga ang kasama ni Gator sa loob. Pinuntahan ni broker ang bahay nito para mag-imbestiga kung totoong gumagawa ito ng ipinagbabawal na gamot, nakakita siya ng ilang palatandaan at chemical na ginamit, natunto niya din ang laboratorio nitong nakatago at nakita ang mga epekto sa loob. Nagplano si broker na sirain ang laboratorio gamit ang switch ng ilaw, pinagpalit niya ang koneksyon mula sa labas at gumawa ng makakapagpasabog sa buong lugar. Matapos niyang gawin ang plano nakita niya doon ang pusa ng anak. Dumating din ang tauhan ni Gator na balak siyang hulihin pero mabilis niya itong napabagsak.
Nang sundan niya ulit ang pusa, nahuli siya ng ibang mga tauhan ni Gator at pinahirapan bilang naghihinala silang isa siyang alagad ng batas. Nang banggitin ang anak niya doon na nagalit si Broker, pinabagsak niya ang mga ito at agarang umalis kasama ang pusa, kasalukuyan na ding patungo sa kanilang bayan ang mga tauhan ni Danny T. Pagka-uwi ni Broker, pinaghanda niya ang anak para sana bumalik na sa syudad, ngunit ayaw pumayag ni Maddie dahil mas gusto niya doon manirahan bilang alaala ng namayapa niyang ina. Kinalaunan nakaharap na ni Gator ang grupo ni Cyrus na walang ibang hangad kundi matunten si Broker. Hindi umayon sa kanila ang plano kaya hinayaan na ito ni Gator dahil napakadami nila. Hindi rin pumayag na sasama si Gator sa pagsalakay dahil kilala siya nito, bilang kapalit sa kanya isinama ni Cyrus si Cheryl at wala na siyang nagawa. Sa bahay ni Broker dumating ang kaibigan niya sa pakiusap nitong alagaan na muna ang mga kabayo, kasalukuyan na din ngayong patungo doon ang grupo ni Cyrus. Ngunit nang isinasakay na ni Tido ang kabayo may narinig siya. Dumating na pala sa lugar ang pangkat ni Cyrus na narinig ang ingay ng kabayo, pinatingnan niya ito sa tauhan pero wala itong nakita matapos makapagtago ni Tido. Nang makahanap ito ng pagkakataon, hinarap na niya ang lalaki at naglaban ang dalawa, ngunit hindi kinaya ni Tido ang kalaban pero nang balak kunin ito ang baril para tapusin siya naunahan niya ang lalaki. Pagkatapos binusin na niya ang sasakyan upang maalarma si Broker, dahilan naman ng mabaril ito. Sumugod na din sa bahay ang grupo ni Cyrus habang pinapagtago ni Broker ang anak at nagbiling tumawag ng pulis. Agarang inilabas ni Broker ang nakatago niyang armas at hinarap ang grupo ni Cyrus. Ngunit nagulat ang anak niya sa putukan kaya napansin ito ng kalaban. Nakita na lang ni Broker na hinahabol ang anak subalit pinigilan siya ni Cyrus na makasunod. Nagkapalitan ng dalawa ng putok hanggang sa nagawa niya itong matamaan ng bahagya at agarang sinundan ang anak. Balak patayin si Maddie ng kriminal, pero naabutan ito ni Broker at napigilan ngunit dumating si Cyrus at nagkaharap ulit ang dalawa. Humingi na ng tulong si Maddie sa nakita niya na si Cheryl habang kasalukuyang nakikipaglaban si Broker. Nang nagawa niyang matalo si Cyrus, nakita niya na lang na tinangay ni Cheryl ang anak sakay sa isang bangka. Dumating din ang mga pulis sa lugar at ini-report niyang tinambangan sila sa bahay at dinukot ang anak. Habang nag-uusap nakita niya na lang din na malubhang sugatan ang kaibigan. Nakatanggap din ng pulisya ng tawag mula kay Maddie sa radyo, kinausap ni Broker ang anak na pagdating sa pagdadalhan sa kanya ipaalam sa kanila ang itsura ng lugar, bigla namang naputol ang tawag kaya pinalocate ni Broker sa sheriff ang telepono ng anak. Habang pauwi si Gator nag-usap sila ni Cheryl na magkita na lang sa shop, nakausap din ulit ni Broker ang anak at sinabi ang itsura ng lugar na pinagdalhan sa kanya. Agarang umalis si Broker dahil alam na niya ang lugar na kinaroroonan ng anak gamit ang sasakyan ng pulis. Pagdating ni Gator sa shop, galit na galit ito sa pagpalpak ng kanilang plano, lalo pa itong nagalit nang malamang dinukot ni Cheryl ang anak ni Broker dahil nagdala siya ng ebidensya. Balak namang iligpit ni Gator ang bata upang hindi sila mapahamak, pero hindi pumayag si Cheryl na pumatay sila na nauwi sa pagtatalo ng dalawa hanggang sa may dumating, pinatahimik ito ni Gator at pinabantayan ang bata. Paglabas niya dumating ang kapatid na inaalam kung may kinalaman ito sa nangyaring barilan at pagdukot sa bata. Tumanggi si Gator habang sinusubukan sanang tulungan ni Cheryl maitakas si Maddie pero hindi ito naniniwala. Nang marinig ni Cassie ang ingay sa loob nang ialam na siya sa ginagawa ng kapatid, at binuksan ang ilaw na nagresulta sa pagsabog sa buong lugar na ikinagulat ni Gator ang nangyari. Balak isama ni Cassie ang bata pero pinigilan ito ni Gator. Nagtalo ang magkapatid at disadyang mabaril niya si Cheryl na ikinabigla din nito, isinama niya din ang bata sa pagtakas. Pagdating ni Broker na abutan niyang paalis si Gator kasama ang anak, sinundan niya ito at naghabulan ang dalawa. Sa tulong ng sheriff, pinasara niya ang tulay upang harangan si Gator. Pumasok pa din si Gator sa tulay habang nagawa namang makasunod ni Broker pero bumaliktad ang sasakyan niya. Wala na ngayong matatakbuhan si Gator matapos silang makulong. Pinuntahan niya na lang si Broker upang tapusin ang nasimulan pero natigilan siya nang makita ang bata. Nakiusap si Maddie na tigilan na ang ama niya, habang naghahanda na rin ang sheriff na paputukan ito kung kinakailangan pero nakabawi si Broker at nagawang mapabagsak si Gator. Nang tutuluyan na niya din sana ang lalaki, hindi na niya itinuloy ang binabalak nang makitang nakatingin ang anak, agarang niyakap niya si Maddie at inaya ng umuwi habang hinuli ng pulisya si Gator. Sa huli, nakatanggap ng bisita si Danny T na inakala niyang magandang balita,
Laking gulat na lang nito nang makita si Broker at sinabihan siyang nag-aantay ito sa paglabas niya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!